Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto, talagang mainit, masaya na naman mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin. Lumabas ng lungga, lumabas ng kanyang pinagtataguan. Itong si Atty. Tapasio. Alam niyo ho, nangako. Alam mo ang pangako niya sa kanyang paglabas? Gagalingan niya na ang pagtanggol sa kaso dito kay Yarny Tibes. Matindi ito Ano ang nakain ito? Mantakin mo sasabihin, gagalingan niya na at nang hindi mapaya ang pagtanggol sa kaso ni Yarny Tibes. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako po'y muling nagpapaalala mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, mga kaibigan, lubos po nating maunawan. Heto na, samahan niyo po ako. Makikibalita kami sa estado ng kaso, yung ipinail na kaso laban kay Congressman Tevez. Nasa anong estado na po, attorney? Ayaw naman po naming madaliin sapagkat baka naman malasado yung pagkagawa. Siyempre po, gagalingan natin. Nakakahiya naman kung medyo may mga mali-mali yung ating desisyon. So, ang titigan po namin dyan, ewan po kung sinong ipipresenta nilang ebidensya laban dito sa mga akusado sapagkat nag-recant na nga po yung lahat ng kanilang inaakusa. May partisipasyon po ba kayo doon, attorney? Di ba may sariling counsel yung mga sinasabing mga suspects sa pagpaslang kay Governor Digamo? Opo, Sir Angelo. Sa amin po, ang magagawa lamang po namin sa ngayon ay magmanman po, mag-obserba sa mga bagong developments. And for our part po, ang amin pong tinututukan po ngayon ay yung ipa-file po namin sa hukuman upang questionin naman po yung expulsion ni Congressman Tevez. Ano pong magiging parang ine-expect po, aasahan po natin doon sa ipapile niyong pag-question sa expulsion niya sa Kamara? To be honest po, Sir Angelo, hindi po namin alam sapagkat alam niyo po, this is a case of first impression. Ang ibig pong sabihin, wala pa pong nangyayaring ganito na isang kakasapi ng mabatang kapulungan ay pinatalsik. So, kumbaga sa kwan po, kumbaga sa sailor, we are sailing in uncharted waters na hindi po namin alam. Wala pong president, wala po kaming pagtutularan, wala po kaming pwedeng masitang kaso na ganitong kaso, ganito ang nangyari. So, it's anyone's ball game po Kaya hindi ko po makapapredict kung ano pong mangyari dito. Anything can happen po. Kaya po medyo exciting naman because we will be enriching jurisprudence. Opo. Siguro dapat madaliin po yung inyong petition na attorney kasi di po ba parang meron ng notice ng galing sa Kamara sa COMELEC para magpatupad ng special elections. Doon, special election sa Negros Oriental. Yes po, Sir Angelo. Actually po, ayaw naman po naming madaliin sapagkat baka naman malasado yung pagkagawa. Siyempre po, gagalingan natin. Nakakahiya naman kung medyo may mga mali-mali yung ating desisyon. Pero rest assured po that within the time na allowed by law para mag-file kami ng petition na yun, ay maihahain po yun sa hukuman. Opo. Nakadirekta po sa Supreme Court yun na ipapile nyo sa Korte Suprema, attorney? Opo, mukhang sa aming pagsasaliksik ay ang tamang venue para dito because this is a case of first impression nga
at there is some urgency at medyo importante po, constitutional issues po ang involved dito, ay malamang po sa Korte Suprema po kami maghain ng petisyon. Alright. Okay, alright. Yan po mga kaibigan at napanood nyo. Yan po si Atty. Tapasio. Naku po. Maraming pa-style nito. Nagdadrama na naman. Nagdadrama nga halos mapaiyak. Ha? Diyos mío mahabagin. Diyos por santo. Santissima Mala Virgen. Akala siguro ni Tapasio yung pa-style niya na yung gagalingan na. May nalalaman ka pang gagalingan na diyan sa pagtanggol sa iyong kliyente. Pambihira ka. Wala nang maniniwala sa iyo. Maraming salamat mga kaibigan at siyempre napanood po natin ang ruling ng video na yan. Ay alam po natin na basura yung mga sinasabi nito ni Atty. Tapasio Ba't pulutin po natin nga yung basura na yon? Yung ang tawag doon ay gagalingan niya na. Ang dami niya sinabi niya Dami niya po sinabi niya dyan at nakikialam, nagmamasid daw po siya dito sa mga nag-recount na ika nga po suspect sa pagpaslang kay Governor Digamo. At hindi siya makamubon. Wala daw dakang kaso sabi niya hindi lang masabi niyang walang kaso. Ay sino pa daw ang mga testigo na iharap ay nag-recant na. Ay talaga, basura naman yung mga suspect na yun Hindi paniniwalaan ng korte yan. Parang hindi ito. Akala siguro mapapaikot tayo nito. But anyway, bago tayo magpatuloy, ay maraming salamat, shout out to Sir Angelo. Suportahan po din natin yan na sa kayang YouTube channel. Ano ba to? Okay, medyo nakalimutan ko yung listahan ko. Sa next vlog na lang natin kangaya siya shoutout. Muli po Sir Angelo, salamat po. At ay pahintulot po ang paggamit ng inyong counting video clips. Nako po, dito na naman tayo. Kalalabas lang ng longga nito. Galing sa pagtatago. Mahigit kumulang. Mahigit kumulang 1 buwan nagtago. Ay, kumusta ang Timor-Leste? Atty. Tapasio. Dumating ka na pala. Atty. Tapasio. Kumusta ang Timor-Leste? Kaya ka pala nawala Alam niyo ba kung bakit nawala ito? Ay, nagtago doon sa ilalim ng kama niya. Sa may Timor-Leste. At hindi man lang ito nagpaalam si Atty. Tapasio na darating ay para naman kahit papano ay maganda tayo ipagkatay ito ng manok na native. Ganon sa probinsya pag may darating, di ba? Mainit ang pagtanggap. Ay ipagkaparte mo, ipagkaluluto, di ba? Ay sa mga dapat na ipagluto man lang kita ng kahit inihaw, nakamuting kahoy, karlubang, yung mga lamang lupa. Hindi ka kasi nagpasabi Atty. Tapasio Dumating ka na pala. Dumating ka na pala. Hindi ka man lang nagpaalam. Kaya nagagalit sa inyo yung company ng mga TVs. And mga nandyan sa comment section. Nagagalit sila paano hindi magagalit? Kakantahan nyo pa. Tapos sasabihin nyo na sobrahan ng talino. But anyway, mahalin nyo po natin yan, mga basher na yan. Tamo, umiiyak na ho diyan sa comment section. Ang mga basher, pinapaiyak nyo Huwag nyo ang kurutin. Kalalabas lang ng longga nitong ni Atty. Tapasio. Tapos gaganyanin nyo pa. Dumating ka na pala. Diyos mio. Kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng ano ba tawag to? Matang pinaluha. O tukso, layuan mo ako.
Diyos mio. Initimsong ni Atty. Topacio sapagkat biglang nawasak ang tahanan sa kanyang pagtanggol. Nagiwa-hiwalay, di ba? Dati ay nananaginip ng gising eh. Nakatulala sa hangin. Makanta nga yun. Maganda na eh. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng matang pinaluha. Dumating ka na pala. Bakit Topacio di ka nagpaalam? Palakpakan! Talaga, kaya nagagalit yung kampanya sa inyo ni TVS. Ganyan ang ginagawa nyo. Kinakantahan nyo pa. Ay, sandali at baka tayo napapabala dito. Ay, katawa-tawa kasi ito eh. Pero yun tuloy, natawanan ka namin. Ay, doon sa unang upload ko kanina, ilang oras na po nakakaraan, pakibisita nyo po. At pinagtatatawanan tayo ni Topacio doon. Sabay iyak naman dito. Bisitahin nyo po, pakilike po mga kaibigan. Okay, dire-diretso po tayo mga kaibigan. Luzon, Visayas, Mindanao. Pasensya na po kung napakanta tayo. At sinasabi ko nga, pag nagtatalakay po tayo, ay nagbabatayo tayo sa rolling ng video. That's why ang video na yan ay katawa-tawa. Kaya't ginagawa din po natin katawa-tawa mga kaibigan. Bantay po tayo ha. Tayo po ay bukas may latest update tungkol sa pag-aristo kay RTVS. Bukas po yan. Abangan natin mga kaibigan ha. Dito muna tayo. Kay Atty. Topacio, talagang ano ang sabi? Maliwanag ang sabi niya dyan eh. Gagalingan niya na. Ang hindi mamadiliin. At gagalingan niya na ang pangtanggol dito kay RTVS. Talagang matindi. May nalalaman pa nga gagalingan niya na eh. Wala ka nang igagaling. Nasubrahan ka na nga ng talino eh. May nalalaman ka pang gagaling. Ano ka, may sakit? Nilalagnat? May tarangkaso ka ba, Atty. Topacio? Dahil may nalalaman kang gagaling ka? Wala ka nang pagaling. Pero yung pagiging ika nga po ay paglihis ng isyo ay may igagaling ka diyan. But sa legal na paraan, itatak mo, isaksak mo sa kukuti. Attorney na nasobrahan ng talino, inuulit ko. Sa legal na paraan na iyong pagtanggol dito sa iyong kliyente, ay wala ka nang igagaling. Isaksak mo sa kukuti yan. Sa legal na paraan, Pero tungkol sa paglihis ng isyo at pag-imbento at pagiging character assassination, ang banat mo, may igagaling ka pa diyan sa kalokohan. But that of what, kahit gawin mo yan, walang maniniwala sa iyo at hindi ka magtatagumpay sa iyong ginagawa. Pangita, mga kaibigan, kahit ganun gawin nila ngayon, wala effect. Parang ang gusto ang gobyerno pa, ang lumuhod kay RTVS. Diyos mo yung mahabagin, mga kaibigan. Kung i-analisa po natin, mga kaibigan, ang pinalalabas dito sa social media, kung bibigyan po natin ng pagsusuri, sila po ay tama at walang kasalanan ng ating kliyente. Ang kanyang kliyente pala. Siya po ay tama at dapat pakinggan ng taong bayan. At ang ating pamahalaan at ang mga humahanap kay RTVS ang nagpapatupad ng batas. Ang ating justice system sa Pilipinas ay walang kwenta. Bagkus, dapat sila ang paniwalaan. Naku po, nasaan ang batayan mo, Atty. Topacio? Nasaan ang batayan mo para maniwala kami sa iyo? May katiting. Kahit malang gabuhok, ay wala kaming makita sa iyo. Na ika nga po,
para magbago ang isip ko at ang taong bayan at nang sa ganun po'y bumaligtad ang sitwasyon na paniwalaan ka. Wala man lang kahit gabuhok na nakikita. Para yan ay batayan natin na ika nga po'y magbago ang isip namin at pumanig sa iyo. Naku po, Diyos mio, mahabagin. Diyos ko po, Rode. Mga kaibigan, pangitang-pangita po. Bagong labas po siya, ilang buwan nagtago, may gate kumulang 1 buwan. Heto nga po, at sumasambulat naman, at nagbibigay na naman siya ng mga character assassination. Wala nang ibang masabi, mga kaibigan. Matindi ito. Desperado na eh. Ay kita mo ho. Wala nang ibang paraan itong abogado na ito kundi mambwisit. Wala nang ibang paraan eh. Diba? Wala nang ibang paraan sa legal na paraan. Bagkos puro sa kanyang perception, sa kanyang sariling pananaw na lang nanggagaling ang uri ng pagtanggol, mga kaibigan. Hoy, doon sa mga bago pa lang nanonood sa aking maliit na YouTube channel, ay maraming salamat po. But counting paalala po sa inyo. Kami po dito, ako po bilang nagtatalakay, hindi po tayo kumukontra sa pagtanggol bilang abogado dahil ito po ay propesyon na kasailalim sa kanilang sinumpaan salaysay. Nakarapatan nila ipagtanggol lang katulad po ni Arne Tevez, but ang gusto po naming ipahiwatig dito ay siya po ay lumalampas na doon sa kanyang hangganan kung saan lang po siya dapat lulugar. Hindi ko na po pahabain. At buti po yung pinapaliwanag lalo dito po sa ating mga bagong dating na subscribers sa ating maliit pa na YouTube channel. Ika nga po mabuti yung tayo nagkakaliwanagan na. Matindi ito mga kaibigan. Talagang ito na siguro ang ilalabas niyang alas ni Atty. Topacio. Gagalingan na. Talagang gagalingan na ang pagtanggol. Parang ayaw ko nang ituloy ito eh. Walang kwentang yung mga walang kwentang legal na paraan eh. Alam mo, yan ang sarap kahit gaano kabigat. Ang gusto kong ipunto dito, kahit gaano kabigat ang hinahawakan mong kaso, ay doon po sa mga ibang abogado na nakikita ko, ay may respeto po sa kapwa, may respeto sa kalaban, may respeto sa pamahalaan. Bagkos nakatingin lang po sa ebidensya kung ano ang sinasaad ng ebidensya. Diba? Yun ang gusto kong makita rito eh. Na kahit ano pa ang mangyari, irespeto niya ang kapwa, irespeto niyo ang kapwa abogado, irespeto ang taong bayan, irespeto ang justice system. That's why iba eh. Talagang yun na nga, hindi ko na uulitin. Character assassination ang talaga ang ginagawa niya. Paulit-ulit ko sinasabi. Nag-iimbento ng mga salitang matalinhaga, mabulaklak. Subalit ang bulaklak ay ang baho naman eh. Diba mga kaibigan? Katulad yan. Ano ba ang pakialam niya dun sa mga nag-recount? Bakit niya kailangan manampa? Bakit hindi mo, kita mo, wala man lang nasabi? Kung ano ang reaksyon dito sa warrant of arrest. Wala siyang nabanggit. Lasing na naman to eh. Dito sa pagsampa sa korte ng kaso, wala man lang siyang nabanggit. Ay paano mababanggit? Ay sisingilin siya ng taong bayan kapag ika nga po'y pamali-mali ang sagot niya. Sapagkat ay siya po ang naghahamon nga eh. Isampa ang kaso sa korte. At wala namang ebidensya, hindi raw makakapagsampa. Diyan po sa korte. Dahil walang ebidensya, hindi daw lalabas ang warrant of arrest. Dahil wala namang ebidensya. Ay ngayon nakasampa na wala siyang maisagot. Bagos ang ginagawa niya para hindi pag-usapan ang legal na paraan. Ay kung ano-ano na lang mga imbento ang mga sinasabi. Ang akala ang buong akala niya ay papatulan siya
ng taong bayan at paniniwalaan siya. Diyos mio. Bata, iisa po ang punto nila dito. Hindi pa rin po sila nawawala ng pag-asa. Naika nga po gumawa ng paraan ng mga taktika na malihis ang isyo, mga kaibigan. Ba't makawala na po itong Luzon? Ito po wala na kung sa isang bagay ho, ay wala na ho itong pupuntahan, mga kaibigan. Pera na lang inakuha nito, yung talent niya eh. Pero alam po nito na talagang kulungan ng bagsak ng kanyang kliyente. Mga kaibigan, yan ang sarap pong tanggapin, mga kaibigan, ang katotohanan. Napakasarap pong tanggapin ang buong katotohanan sa ganito pong laban. Hindi yata alam nito yon, mga kaibigan. Hindi yata alam ni Atty. Topacio ang kanilang nasasaad sa mga ngayon nakapaloob kung ano ang katungkulan ng isang abogado. Hindi ko dapat sabihin sa ito dahil grade 1 lang ang pinag-aralan ko. But kahit grade 1 ang pinag-aralan ko ay proud na nga po ipagmalaki ko yan. Bakit ko po nasabi ito? Hindi yata alam nito at sumasaksak sa kanyang isip bilang isang abogado. Alam niyo kung bakit, mga kaibigan? Normal lang po sa isang abogado ang po ay matalo ang kanyang kliyente. Normal po yan. Normal po sa legal battle na matalo ang kanyang kliyente kung nagbabase po sa ebidensya. Bakit hindi matanggap ni Atty. Topacio na matatalo at makukulong ang kanyang kliyente? Alam niyo, sarili kong pananaw, sa sarili kong kuro-kuro, mamahalin ito ng tao, mga kaibigan. Kung nga po sumusunod sa legal ethics na sinumpaan nila, tanggapin niya, may warrant of arrest. Ayan ang ruling ng batas. Yan ang gusto kong ipunto, mga kaibigan. Tanggapin niya na siya ay maaaresto. Yun ang ruling ng ating batas eh. Tanggapin niya na ito ay makukulong. Tanggapin niya lahat. Dahil bahagi po yan na pinapairal ng ating justice system. Kapag may ebidensya, kahit ano pa man na abogado ka, pinagtatanggol mo siya at binabayaran ka, karapatan ka naman bayaran dahil abogado ka. Ba't ang hindi po tama, mga kaibigan? Nandyan na po ang ebidensya, nandyan na lahat, nandyan na ang warrant of arrest. Bakit sasabihin pa nitong abogado na ito na nga po walang ebidensya? Kuro-kuro lang, nga isang panggigipit. Isang nga po tinatawag ito, gawa-gawa. Gawa-gawa lang itong kasong ito. Sa madalit salita ay walang ebidensya. Nandyan na lahat, mga kaibigan, pangitan naman. Ang gusto ko pong ipahiwatag dito, tanggapin po na itong abogado na ito na nandyan na po. Tanggapin may warrant of arrest, inuulit ko. Tanggapin niya makukulong. Dahil bahagi po yan eh. Wala pong mawawala sa kanya kahit matalo po ang kanyang kliyente. Hindi po lahat ng abogado ay kailangang manalo ang kaso. Lalong-lalo na po pag ang hinahawakan mo ay sa criminal aspect, mga kaibigan. Ang karapatan mo lang po ipagtanggol yan, ang kanyang karapatan. Ba't titingin ka po sa ebidensya? Ba't normal ho ang matalo? Ba't dito ho nakikita natin kay Atty. Topacio, ayaw niyang tanggapin ang lahat, mga kaibigan. Mahabang ano to eh. Bigyan po natin ng part 3. Basta't nandun po, alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Kung tatanggapin lahat to ni Atty. Topacio, ay nga po illegal na paraan na magiging desisyon dito sa kasong ito. Sinasabi ko po, mamahalin ito ng tao at nga po magiging mataas ang kanyang kredibilidad ng isang pagiging abogado. Alam ko nakuha nyo, mga kaibigan, ng gusto kong ipunto dito at nga po ay bigyan po natin ng part 3. Parang gusto kong bigyan ng part 3 ito eh, mga kaibigan. At bukas po abangan ang ating upload ng latest update sa
sa pag-aresto kay Yarny Tevez. At shoutout po tayo mga kaibigan, bago tayo magtapos, importanteng mahalaga ito. Ay, maraming salamat sa ating sponsor. At maraming salamat sa pag-share ng blessings dito kay Ma'am Divine Grace ng Germany. Nagbigay po siya ng pantulong, pandagdag pantulong. Malaking bagay po yan sa ating mga tinutulungan. Ano po? Maraming salamat. At kung gusto nyo po magbigay mga kaibigan, welcome po kayo. At itutulong po natin yan sa ating charity. Ibibideo po natin yan kung saan napupunta. Nandiyan po ang aking FB page. I-click nyo lang po dyan sa nakapin. On this vlog, mag-message lang po kayo doon. Okay, maraming salamat. Basta't from the bottom of your heart. Hindi po tayo tumatanggap nang hindi po galing sa inyong from the bottom of your heart. Kailangan galing sa kaibuturan ng puso. Pagtutulong po tayo. Ay, kaunting shoutout lang po mga kaibigan na eto kay Shirin Pagling, shoutout. Matindi talaga ito si Topacio. Matindi talagang pangailangan, kaya tuloy pa rin pinaglaban ng boss niya nga. Ika nga yan nagpapapas lang. Shoutout po. At buhat dito kay Dionisio Diso. Dionisio Diso, shoutout. Maraming salamat. Yes. Dapat talaga bigyan ng penalty itong taong siga ng terorista niya dahil walang biyabangga sa kanila. Kung ordinaryong tao lang, marami pang ibang mga siga dito sa atin, di lang mga Tevez. Marami pa dahil kapag may pera sila, siga-siga. Yes, maraming siga eh. Porque sila may pera, di ba? Siga-siga. Shoutout po. Francisco, shoutout. Maraming salamat. Lagot ito pag nahuli at naibalik na si Tevez. Hindi ito makakabalanse pag magbalanse sila dalawa. At mula kay Nelo. Nasa na? Shoutout Sir Nelo. Medyo nawala yung message niya. Shoutout Sir Nelo. And then kay Hoy Attorney, kahit wise ka sa batas, baka sa batas ni Yarny Tevez hindi ka ligtas. Ayan, buhat kay Dado Manlapas. Nasa na tayo? Kay Percival, shoutout si Percival. Naghahamong ka pa, Tapasyo, taluan ang client mo, dapat tanggalin ka na. Ayan, maraming salamat po. At last, Rowena, shoutout po sa iyo Ma'am Rowena. Tama kasi Randes, yung ginagawa ni Attorney hindi mind conditioning lang. Kala niya bubulahat ng tao na madaldal lang siya sa kanya pagdadaldal. Okay, maraming salamat sa lahat po ng nagpa-shoutout. Dami pa dito ng mga message ay hindi po natin mapagbibigyan sa panahon ngayon. Abangan po natin bukas sa sunod kong mga vlog. Baka po mapasama ang inyong public opinion na mabasa ko po. Okay, binilisan po natin. Diyan po sa comment section na pwede po kayong magbigay ng public opinion. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Pagpalain po tayo lahat. Palakpakan!